Nasaan nga ba ang ipinagbabawal na aklat ng Golnir? Isang aklat na sinasabing naglalaman ng mga lihim ng nakaraan, mga kwento ng mga primordial gods, at mga pangyayaring matagal nang binaon sa limot. Ngunit higit pa roon, naglalaman ito ng mga lihim na lampas sa ating imahinasyon. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, nasa na ang Book of Golnir? Sa pinakabagong kabanata ng Record of Ragnarok Chapter 110, ipinakita sa atin ang isang tagpo mula sa malayong nakaraan. Doon ay isiniwalat ang madilim na kasaysayan ng lahi ng Golnir, isang sagradong angkan na halos tuluyang nalipol sa utos mismo ng primordial god na si Odin. Ngunit sa gitna ng karumal-dumal na massacre, may isang nilalang na nakaligtas. Isang primordial god na duguan man at halos hindi na makagalaw, ay hindi tumigil sa pagsusulat. Sa kabila ng sakit at hirap, ipinagpatuloy niya ang pag-ukit ng katotohanan sa isang mahiwagang aklat, isang aklat na magiging saksi sa lahat ng katotohanan at karahasang naganap. Ang librong ito ang kalaunay kikilalanin bilang Forbidden Book of Golnir. Lumipas ang napakahabang panahon. Ang mundo ay nagbago, at ang alaala ng Golnir ay tila naglaho na sa kasaysayan. Wala nang nakakaalam kung saan napunta ang nasabing aklat, hanggang sa isang araw, sa katahimikan ng isang matarik na bundok, may isang Diyos na walang pangalan ang naglalakbay, tila may hinahanap. Walang sino man ang nakakikilala sa kanya, at wala ring nakaalam ng kanyang tunay na layunin. Sa pagdating niya sa tuktok ng bundok, tumambad sa kanya ang isang kakaibang liwanag. Doon, nakabaon sa bato, ay ang espada ng primordial god na si Odin, ang Demon Gram Sword. Nanginginig sa paghanga, inilabas ng Diyos ang isang lumang aklat. Sa mga pahina nito, nakasulat mismo ang larawan at detalye ng espadang Gram, isang hudyat na hindi ordinaryong libro ang kanyang hawak. At dito na nga nakumpirma, ang aklat na iyon ay ang Book of Golnir. Hindi pa nakentento ang Diyos. Sa halip na hangaan lamang ang espada, naghangad siyang angkinan ito at ang kapangyarihang taglay nito. Hinawakan niya ang hawakan ng espada at buong lakas itong hinugot. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging enerhiya ang kumawala, kumalat sa buong paligid, at gumapang ang kakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa gitna ng pag-alo ng nakabibinging enerhiya, pumutok ang kanyang kaliwang mata, at bumulwak ang dugo. Ngunit sa halip na mawala ng malay, isang matinding presensya ang biglang sumanib sa kanyang isipan, ang kamalayan mismo ng primordial god, si Odin. Sa sandaling iyon, ang dating walang pangalang Diyos ay naging sisidlan ng primordial god. Ang kanyang katawan ay nagsilbing vessel ng banal na kamalayan, at mula noon, ang Diyos na ating nakikita sa Ragnarok Arena ay hindi ang orihinal na Odin, kundi ang katawang sinaniban ng tunay niyang diwa. Ito mismo ang tinutukoy ni Kintoki sa kanyang pahayag, ang Odin na lumalaban ngayon ay hindi ang tunay, kundi isang Diyos na ginamit lamang bilang kasangkapan ng primordial god. Para naman sa mga nag-aalinlangan kung tunay ngang hawak ni Odin ang Book of Golnir, naroon ang malinaw na patunay, ang disenyo ng librong hawak ng Diyos ay kaparehong-kapareho ng Forbidden Book, parehong simbolo, parehong marka. Walang pagdududa, ang aklat ay nasa kanyang kamay. At ngayon, malinaw na sa lahat, ang Forbidden Book of Golnir ay pagmamay-ari na ni Odin. Ngunit kasabay nito, unti-unti ring lumalaki ang panganib. Sapagkat sa kamay ng isang Diyos na tulad niya, ang kapalaran ng kalangitan ay nasa bingit ng kapahamakan. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito, may natitira pang pag-asa, isang lihim na iilan pa lamang ang nakakaalam. Dahil may isa pang kopya ng Forbidden Book, ngunit sa pagkakataong ito, ang mismong librong iyon ay may nakasulat na Book of Golnir. Makikita natin ito sa isang hindi inaasahang lugar, sa mismong Library of Helheim, ang tahanan ng mga lihim na hindi kailanman dapat nabubuksan. Isa itong sagradong lugar na pinamamahalaan ng mga Greek gods, at doon mismo nakatago ang Forbidden Book of Golnir, malayo sa abot ng mga mortal, at bantay sarado ng mga Diyos ng kadiliman. Sa gitna ng katahimikan ng mga lumang lagayan ng mga libro, habang naglilibot si Beelzebub, napansin niya ang isang misteryosong aklat, nakaukit dito ang mga salitang Book of Golnir. Isa itong kopya ng orihinal na aklat na isinulat ng primordial god na si Golnir, ngunit may kakaibang pagkakaiba, sapagkat sa bersyong ito, malinaw na nakaukit ang mismong pangalan ng aklat. Ang librong ito ay naglalaman ng napakasensitibong impormasyon, mga kaalamang hindi dapat maunawaan ng karaniwang Diyos o Demon. Nasa loob nito ang mga detalyadong pamamaraan kung paano muling buhayin ang mga primordial gods, pati na rin ang mga ritual na kayang magbalik ng mga sinaunang nilalang mula sa kamatayan. At dito nagsimulang lumino ang lahat.
Dito marahil nakuha ni Beelzebub ang kanyang karunungan tungkol sa pagbuhay ng mga patay, maging ito man ay isang Diyos o isang sinaunang demon tulad ni Hadrian. Ayon sa mga palatandaan, gumamit din si Beelzebub ng isang vessel upang maisakatuparan ang muling pagkabuhay, isang proseso na kahawig ng ginawa ni Odin sa katawang kanyang sinaniban. Ngunit hindi lamang iyon. Ginamit din ni Beelzebub ang parehong kaalamang nagmula sa Forbidden Book noong panahon na muntik nang mamatay si Adamas, matapos siyang mahati sa dalawa sa laban niya laban sa sariling kapatid na si Poseidon. Sa pamamagitan ng napaka-advanced na karunungang nakasaad sa aklat, nagawa ni Beelzebub ang imposible, nabuhay muli si Adamas, at higit pa roon, nabigyan siya ng panibagong katawan. Sa kasalukuyan, bagaman maraming pahina ng aklat ang nabubulok na at sira, malinaw na nabasa ni Beelzebub ang mga natitirang bahagi nito. At kahit iyon lamang, sapat na upang maisagawa niya ang mga kababalaghang ngayoy gumugulat sa buong kalangitan. Sa madaling sabi, isa sa mga kopya ng Book of Golnir ay nasa pangangalaga ng mga Greek gods. At dito na rin natin mauunawaan kung bakit tila alam ni Zeus ang lahat, mula sa Will of Golnir na ngayon nasa katawan ni Kintoki, hanggang sa mga lihim na plano ni Odin. Ngayon ay mas malinaw na ang larawan. Batid ni Zeus ang mga pinaplano ni Odin, at tila handa na rin siya para rito. Marahil, ang Ragnarok mismo ay isa lamang destruction, isang malalim na bitag na nilikha ng mga Diyos upang subukan ang tunay na intensyon ng primordial God. Ngunit may isang detalye na hindi dapat palampasin. Napansin mo ba ang mga mata ni Odin? Itim, parehong itim, gaya ng kay Zeus. Noong kabataan ni Zeus, normal lamang ang kulay ng kanyang mga mata. Ngunit ngayon, pareho na silang itim, parehong nakakikilabot sa kapangyarihang hindi nagmula sa mga normal na Diyos. Ang tanong ngayon, mayroon na rin bang primordial na kamalayang naninirahan sa katawan ni Zeus? Iyan ang malaking katanungang dapat nating abangan. Samantala, ang dalawang Book of Golnir, isa kay Odin, at isa sa mga kamay ng mga Greek gods, ay magiging sentro ng panibagong digmaan. At sa bandang huli, tanging isa lang ang mananaig. Ang tanong, ang liwanag ba ng kabutihan, o ang dilim ng kasamaan ang magwawagi? At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga ukil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim.